Kumakalat na sa social media ngayon na interesado daw itong Magnolia Chicken Templados na makuha ang serbisyo nitong si Justin Arana mula dito sa Converge Fiber Xers. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na si Arana ay kinukonsidera ngayon ay isa sa pinakamagaling na big man dito sa PBA, kaya hindi na nakagugulat na siya ay gustong makuha nitong Magnolia Chicken Templados. Siyempre, alam naman natin lahat na itong si Justin Arana yan ang cornerstone o franchise player nitong Converge. Kaya naman kung gusto niya makuha ni LA Tenorio, kailangan gumawa sila ng napakatinding offer. Ang pag-uusapan dyan siyempre, sino yung pwedeng ipalit ng barangay ng Magnolia para dito kay Justin Arana. Dahil siyempre, kung ikaw naman itong si Justin Arana, sa tingin ko okay din yan kung malilipat sa Magnolia dahil magkakaroon ng, isipin mo kung meron kang Justin Arana, Xavier Lucero dyan. Nakita na natin kung gaano kahusay ito si Lucero para dito sa Magnolia, at hindi na rin ako magtataka dito sa lineup ni Coach Tenorio kung talagang nanaisin nila itong makuha. Yun nga lang, medyo sigurado magiging matindi kapalit nito si Arana. Dahil syempre franchise player yan, baka si Paul Lee o si Ian Sanggalang pwedeng i-offer ng Magnolia kapalit nitong si Justin Arana. Kung yan ay mangyayari, sa tingin ko magiging mas maganda yung kalalabasan nito, dahil syempre si Justin Arana alam naman natin na isa yan dun sa mga magiging magandang kapartner ni Xavier Lucero dun sa front court ng Magnolia. Kapag natuloy ang paglipat ni Arana dito sa Magnolia, sigurado na magiging championship contender sila, instant yan. Dahil itong si Xavier Lucero nga, hirap na hirap yung ibang teams na bantayan siya. Ano pa kaya kung ilalagay mo dyan itong si Justin Arana? At yan ang dahilan kung bakit sa ngayon nangangailangan na talaga ng, sabihin nating, major movement ang Magnolia para maumpisahan yung ganitong klaseng trade talks, dahil yan talaga ang magiging importante. Maraming nagtatanong ngayon kung ito ba si Maverick Hanmisi ay magtatagal dito sa Terra Firma Jeep. Yes, nandyan yung kapatid niya si Jeric, pero si Maverick ay magtagal dyan. 34 years old na si Maverick at obviously gusto niya maglaro para sa isang championship contender. Ang kontrata ni Maverick ay mag-expire sa September next year. At maraming naniniwala na kapag ito nag-expire, magiging unrestricted free agent si Maverick at aalis na yan sa Terra Firma. Maraming mga teams na nagkaka-interest daw dito, pero ang question naman dyan ay kung saan talaga mapupunta si Maverick. Malayo nang mag-abroad yan dahil sa kanyang edad, so malamang talaga sa PBA yan hahanap. Bago nalipat itong si Maverick dito sa Terra Firma Jeep, merong mga lumabas na report na interesado raw ang San Miguel Beermen na ma-acquire ang nasabing player. Pero sa ngayon mukhang hindi pa yan mangyayari dahil sa Terra Firma muna siya. Kung sakasakali na mapunta sa San Miguel si Maverick, magandang addition yan dahil mabibigyan niya ng isang stable na point guard itong SMB kung sakasakali nga. Kaya sa tingin ko pwede itong si Maverick dito sa Beermen. Pero syempre, para yan mangyari, kinakailangan din mamigay ng isa pang point guard ng SMB. Baka si Chris Rosales o kaya itong si Wamit Yongson ang ibigay nila. So isosoli na itong si Wamit Yongson dito sa Terra Firma Jeep. At yan naman talaga na hindi nakagugulat dahil syempre mas pipiliin ng SMB si Maverick. Kung sakasakali nga na si Maverick Hanmisi ay makuha ng San Miguel, magiging isa siya doon sa mga top guards nila kasama itong si Chris Ross at yung kanilang rookie na si Chris Miller. At yan talaga yung inaasahan natin na mangyayari ngayon. Kung sakasakali na patuloy mag-struggle itong San Miguel Beermen, baka gumawa na sila ng move para ma-acquire itong si Maverick Hanmisi para naman matuluyan na yung kanilang binabalak na Grand Slam bid. Dahil syempre ang San Miguel, alam natin, ang gusto ng management palagi win now yan, yung palaging nananalo.